alam natin yung kataga na nothing is impossible with God. Totoo yan, di ba? Sapagkat nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Nasa Kanya ang lahat ng resources. And so truly nothing is impossible with Him. Now, sa mabuting plano ng Diyos, gusto niyang gamitin ang kanyang mga anak to also do greater things. Tayo yung magiging kasangkapan ng Diyos para sa kanyang pagkilos. And sometimes that's where the problem begins. Kapag yung mga anak ng Diyos ay hindi natutong magtiwala sa Panginoon ng buo. Doon natin nakikita ang malaking problema kapag di natin pinanghawakan ang mga pangako ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. So, that's related to what we'll be studying for this afternoon. Samahan niyo ko sa Matthew chapter 17. Matthew 17, starting with verse number 14 hanggang 21. Matthew 17:14 up to 21. Sabi doon, and when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic, and sore vexed, for oft times he falleth into the fire, and oft into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Doon po natin kunin ang title ng ating pag-aaral sa ngayon, Faith that Moves Mountains. Pananampalataya na nag-aalis o nagpapagalaw ng mga bundok. Let us offer this time to the Lord. Maraming salamat, Panginoon, na pwede kaming lumapit sa inyo at any time because of the Lord Jesus Christ in us. Salamat dahil patuloy siyang nananalangin para sa amin at patuloy ang banal na Espiritu niyo, Panginoon, ang aming comforter. Salamat dahil kayong Diyos na dumirinig ng panalangin ng inyong mga anak. Salamat sa naganap na prayer time kanina at nawa, ito nga po ay mula sa aming puso at ito po ay nagsisilbi bilang aming pagtanaw sa inyo bilang aming Diyos at Ama at bilang pagpapakita ng aming pangangailangan, Panginoon. Do bless our short time of study at kayo po ang malugod sa pag-aaral na ito, for we commit all of these things in our Lord Jesus' mighty name. Amen. Sa bahaging ito ng kasulatan, pwede po natin itong hatiin into 5 main points. Una, there's the need, may pangangailangan. Secondly, there was a limitation, merong hangganan. Thirdly, about the Lord's indictment, yung salita ng Panginoon sa kanila. And then, fourthly, the Lord's power, ang kapangyarihan ng Panginoon. And lastly, unbelief versus faith. Let's look at the first part. Makikita niyo sa verses 14 and 15 that there was a certain particular need. May pangangailangan. Now, kailangan natin i-connect with the context. Tandaan niyo, ang paghatong ito ay naganap isang araw matapos yung tinatawag na the Lord's Transfiguration. Pagkatapos noon at bumaba sila sa bundok, naganap ang pangyayaring ito. At ma-imagine nyo sa tagpong ito, may isang ama na gano'n na lang ang kanyang pagmamahal at pag-alala sa kanyang anak. Kaya dali-dali lumapit siya sa Panginoon. At nagmamakaawa siya para tulungan siya ng Panginoon sa kalagayan ng kanyang anak. Nakakaawa yung kalagayan ng kanyang anak tutuusin. At sa mga ama at marahil sa mga ina na rin, mararamdaman niyo yung ganong damdamin kapag ang anak ninyo ay marahil dumaan sa matinding pagsubok, nagkasakit,
talaga namang sasabihin ng mga magulang, sana ako na lang. So you can imagine what the father was thinking and feeling at this time. Pagkakita niya sa Panginoon, hindi na siya nagdalawang isip. Ang sabi doon, kneeling down to Him. Nagpatira pa siya in great humility and in respect to our Lord Jesus Christ. Talagang andun yung kanyang pagpapakumbaba at pagtingin sa Panginoon. Anong kanyang sinabi? Sabi niya, Lord, have mercy on my son. Now, yung title na Lord ay mas malamang nga daw, this is a title of respect. Just like what we would say, Sir. Hindi pa niya ganun kakilala ang Panginoon. Marahil may naririnig siya, may nalaman siyang ginawa ng Panginoon, pero alam niyang kailangan niyang lumapit sa Panginoon. At dahil sa matinding pangangailangan, kailangan niya ng awa ng Panginoon. Pwede kasing tulungan siya ng Panginoon, pwede namang hindi siya pansinin. Kaya nagmakaawa siya sa Panginoon. And notice the unselfish prayer of this father. Sabi niya, have mercy on my son. Hindi pang sariling panalangin, para sa anak niya. At binabanggit sa Luke 9:38, lalo nating mararamdaman bakit. Kaisa-isa daw niya itong anak. Di ba? Hindi naman ibig sabihin kung marami kang anak, you don't care for them. It's just that, yung nag-iisang anak, talagang mawawala pa sa'yo, hindi mo na alam ang gagawin mo kung ikaw ay magulang. So, you could imagine that situation na siya na mismo ang tumawag sa kalagayan ng kanyang anak as lunatic. Now, linawin natin yan. Sa panahon natin, pag sinabing lunatic, nababaliw. Hindi po yun ang sitwasyon. In fact, this was a case of demon possession. Sinapian siya ng masamang spirito. And we would know that kapag i-compare natin sa mga passages na katulad nito in Mark 9 and Luke 9, parehong binabanggit, pumasok sa kanya masamang spirito. At dito rin sa talata natin in Matthew 17, sabi sa verse 18, pinaalis ng Panginoon yung masamang spirito. So, hindi siya ordinaryong kaso ng pagkakasakit lang. Napakadelikado ng kalagayan ng binatang ito. Ang tawag sa Mark 9:17, it was a mute spirit. Sa Mark 9:25, tinawag ito ng Panginoon as deaf and dumb spirit. Hindi ibig sabihin yung masamang spirito hindi makapagsalita. Yun ang epekto niya sa buhay nitong kabataang ito, nitong young man na ito. Dahil sa pagsapi niya, sa matagal na panahon, hindi tuloy makapagsalita at hindi makarinig ang binatang ito. So you'd know the great effect on this young man. At sabi diyan, parang yung term nating epilepsy, if you've seen someone like that, hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Itong binatang ito, minsan dadalhin siya sa apoy, minsan dadalhin siya sa tubig, kung saan siya mapunta, wala na siyang control sa kanyang sarili. At yun ang kahirapan kapag yung kaaway ay kumilos sa buhay ng tao, marahil hindi na alam ng tao ang kanyang ginagawa. So, kaya napakalaki ng pangangailangan. At ito ang nagdala sa tatay na ito na lumapit sa Panginoon. But you would notice, isa pang dahilan, kasi mayroong limitasyon. What was the limitation according to verse number 16? Lumapit ang tatay na ito sa Siyam na natitirang alagad ng Panginoon. Remember, when they went on the Mount of Transfiguration, 3 alagad lang ang kasama niya. Peter, James, and John. Yung natirang Siyam, andun sila sa baba, and they were doing the ordinary things na pinapagawa ng Panginoon. Lumapit siya sa kanila. Ang problema, hindi nila masolusyonan, hindi nila mapaalis yung masamang spirito, hindi gumaling yung kanyang anak. Kaya lalo siyang lumapit sa Panginoon. Ordinarily, isipin natin, lahat naman tayo may kahinaan. Diba tayo, minsan naiintindihan natin pag ang tao may kahinaan. Sabihin natin, may strengths and weaknesses. Pero sa pagkakataong ito, hindi ganun ang reaksyon ng Panginoon. Hindi natuwa ang Panginoon. Bakit? Alam niya yung mas malalim na kalagayan ng kanyang mga alagad. Yun ang kanilang limitasyon. And thirdly, makikita nyo, the Lord's indictment, yung sakdal ng Panginoon sa kanila, yung diretso at malakas na salita ng Panginoon, hindi lang sa kanyang mga alagad, pero sa buong bayan.
Anong sabi niya? O faithless and perverse generation, the general condition and attitude of the people at that time. May mga naniwala sa Panginoon, of course. Pero generally, ang bansang Israel, ayaw nila sa Kanya. So He called them as faithless generation. Okay? At ang sabi pa, perverse, the word perverse means twisted, turned from the proper direction. Kaya tuloy, distorted o baluktot ang kanilang pagtanaw sa katotohanan, lalo na sa pagdating ng Mesiyas. Hindi nila matanggap ng isang anak ng karpintero ang totoong Mesiyas. Napaka-ordinaryo niya para sa kanila. Kaya nung dumating ang Panginoon, hindi nila tinanggap yung kanyang mga mensahe, yung kanyang mga himalang ginawa. Marami ang tumanggi. That was their condition. At nakita ito sa kanilang mga masasamang mga sinabi sa kanya at masasamang mga gawa. Now, makikita nyo dito ang patuloy na pagkilos ng Panginoon. Bakit? Nagtanong siya, how long shall I be with you and how long shall I suffer or bear with you? Matagal na nangangaral ang Panginoon, matagal na siya nagpapakita ng himala, matagal niya nang ginagawa yung gawain ng Mesiyas, pero ayaw pa rin nilang maniwala. Talaga lang may mga tao na mapurol pagdating sa pananampalataya sa Diyos. Maraming bagay, maniniwala sila, pero pagdating sa Panginoon, matagal silang maniwala at matagal silang matuto. At yun ang paghatol ng Panginoon sa kanila. Kaya, siya na ang kailangan gumawa ng aksyon. He had to be the one to do exactly what He needs to do para paalisin ang masamang spirito. Hindi na siya magtatagal sa kanila eh. At alam niya yon. Sapagat, yun nga ang dahilan kaya niya tinrain at tinuturuan ng kanyang mga alagad para sila naman ang gagawa ng kanyang mga ginawa at mga itinuro. Di ba? Pero sa panahon ito, hindi pa nila natututunan ang mga bagay na iyon. Kahit naman sa Christians, di ba? Iba-iba tayo ng stages. May mabilis matuto, may matagal. Pero sana, hindi tayong sobrang tagal. Hindi nakakalugod sa Panginoon. Makikita nyo sa pagkilos ng Panginoon in verse number 18, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, the Lord's power. Pinatawag niya yung binata. Siyempre, hindi ang mga alagad ang sinabihan niya, yung tatay at yung mga kasama. At makikita nyo, bukod sa Matthew 17, ang mas mahabang pagbabanggit dito at pagpapaliwanag ay matatagpuan sa Mark chapter 9. Andun yung mas detalyadong pagpapahayag ng nangyari dito. Tinanong ng Panginoon, gaano katagal nang nangyayari sa kanya yan? At ang sagot ng tatay, simula bata pa siya. Kaya yun ang conclusion natin, bakit hindi na to bata? Binata na tong lalaking ito. Matagal na ang epekto sa kanya ng masamang spirito. At marahil, yun ang hindi alam ng karamihan ng mga tao hanggat wala sila sa Panginoon kung sinong totoong nagpapatakbo ng buhay nila. Akala nila malaya sila, yung pala may ibang nagpapatakbo ng buhay nila. Hanggat di sila kumikilala sa Panginoon, andyan ang kaaway na may hawak ng buhay ng mga tao. Napakatagal ng panahon. Binabanggit sa Mark 9:22, naging desperate na yung father. It was out of desperation. Sinabi niya talaga, sabi niya sa Panginoon, but if you can do anything, have compassion on us and help us. Panginoon, kung pwede naman, please. Kung may magagawa kayo ngayon na, tulungan niyo kami, maawa kayo sa amin. Kasama siya dun eh. Bagamat yung anak niya ang talagang may problema. Talagang andun na yung kanyang desperation. Wala na siyang ibang mapuntahan. Wala na siyang ibang malapitan. And because of that, dito nag-lay down ng Panginoon ang isang napakahalagang prinsipyo para sa kanila at para sa atin. Ano yun? Sa Mark 9:23, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Kung ikaw ay maniniwala, lahat ng bagay ay posible sa kanya na naniniwala.
At napaka-encouraging statement. Bakit? Sapagkat, when we truly believe on the great God of the Bible, then we have that kind of access to Him. Pwede tayong makalapit sa Kanya at pwede nating malaman ang kapangyarihan ng Diyos. The unlimited power of God. At yung divine purpose ng Diyos, walang limitasyon ng Kanyang resources. It's only a matter of gusto ba ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos? At palagi naman natin sinasabi at alam natin from the Bible, walang mabuting bagay ang i-withhold niya sa Kanyang mga anak. No good thing will He withhold from us. See? Yun eh. Yun ang kahalagaan nung totoong pananampalataya. Hindi lang yung basta naniniwala ng kaunti. Inilay daw ng Panginoon ang napakahalagang principle na ito. At because of that, lalo namang nagkaroon ng encouragement ang tatay na ito. Again, in desperation, sabi niya sa verse 24 of Mark 9, immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. Para siya siguro nako-convict because kasama siya ng henerasyong yun na sinabihan ng Panginoon, walang pananampalataya. Kaya umiyak siya sa Panginoon, hindi niya na mapigilan. At totoong sinabi niya, yes Lord, naniniwala ako, tulungan niyo ko kung meron man akong bahaging hindi naniniwala. Isang gano'n, di ba? Nahahaluan ng unbelief. At kilala niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi ganun katatag ang kanyang pananampalataya. Kaya wala siyang nagawa kundi lumapit sa Panginoon ng pagmamakaawa. Para bang sinasabi niya, Panginoon, oo naniniwala ako, pero kung yung pananampalataya ko kulang, kayo na magpuno ng kakulangan. Sapagkat alam naman natin, ang Diyos ang nagbibigay ng totoong pananampalataya. Hindi lang gawa ng tao yan. Gawa ito ng Diyos. At doon lamang kumilos ang Panginoon. Pagkatapos maganap ito sa tatay na ito, na lumapit siya sa Panginoon at nanampalataya siya sa Panginoon, doon kumilos ang Panginoon. Sabi doon, nirebuke ng Panginoon ang masamang spirito. Of course, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, walang magagawa yung masamang spirito, kundi umalis. Pero mapapansin niyo, ang masamang spiritong ito, hindi siya basta-basta aalis. Ito yung klase ng masamang spirito na merong tinatawag na stronghold. Taon ba naman ang kanyang nilagi? Ganun ba siya aalis agad? Hindi. Nagkaroon ng somehow pakikipagtunggali. Sabi sa Mark 9:26, then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. Imagine the situation. Habang sinasabihan ng Panginoong, umalis ka sa binatang iyan, nag-struggle pa. At makita niyo yung convulsion, talagang yung kanyang pinaramdam niya, ayokong umalis. At yung binatang ito, nahirapan siya. In fact, pag binasa niyo yung kwento ng Mark 9, bago ang tagpong ito, ang situation, may lumalabas sa kanyang foam sa bibig. Talaga namang bumubula ang bibig. Lalo pang pinalis ng Panginoon, lalong nagpumiglas. Pero wala magawa ang masamang spirito dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi doon, and came out of him, and he became as one dead, so that many said, he is dead. Sa tindi ng labanan, marahil, sobrang napagod ang binatang ito. Bumagsak na lang siya. At akala ng mga tao, patay na siya. Pero kay naman, dahil ang Panginoong Jesucristo ang buhay, kinuha niya yung kamay ng binatang ito at itinayo niya muli. Bumalik siya sa kanyang matinong kalagayan. Sabi doon, and the child was cured from that very hour. Once again, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo is absolute. He is Lord of heaven and earth. Kaya kahit ang masamang spirito sumusunod sa Kanya.
Tandaan niyo, di ba? Nung pinatigil ng Panginoon ang bagyo, nagulat yung mga disciples, what kind of man is this? Even the winds and the sea obey Him. Sa tagpong ito, kahit ang masamang spirito, walang magagawa sa utos ng Panginoon. Kaya makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Balikan natin. Mayroong matinding pangangailangan, kaya lumapit yung tatay sa Panginoong Jesucristo. Ang problema, may limitasyon yung kanyang mga alagad, kaya hindi siya nakontentong sa kanila magtiwala, lumapit siya sa Panginoon. And then, ang sakdal ng Panginoon or the Lord's indictment, ito ay henerasyon na walang pananampalataya sa Kanya at masama ang kanilang pag-iisip sa Kanya. Pinamalas ng Panginoon ang Kanyang kapangyarihan at dito yung isang malaking lesson for us. The last part, in verses 19 up to 21 of our passage, Matthew 17, kinumpara ng Panginoon ang unbelief and faith. Right? Hindi nagtagumpay ang mga alagad na ito, yung 9 na alagad, para siguro silang nagtataka, ano ba nangyari? Ba't hindi namin magawa? Kaya privately, pagkatapos ng incident na yon, lumapit sila sa Panginoon. At tinanong nila, ba't hindi namin siya mapaalis? Which shows, hindi pare-pareho ang mga kapangyarihan ng mga masasamang spirito. Merong mas makapangyarihan, merong mas hindi. Bakit? Sa Luke 10:17, ang 70 tagasunod ng Panginoon, imagine 70 followers of the Lord Jesus Christ, pagkatapos niyang ipadala sila, bumalik sila masayang-masaya at sabi nila, kahit pala ang mga masasamang spirito ay nagpapasakop sa amin. Naranasan nila yun eh. Kasi isa sa mga utos ng Panginoon, ipahayag nila ang kanyang mga salita, magpagaling ng may sakit at magpaalis ng mga masasamang spirito, yung mga demonyo. Naranasan nila yun. Kaya tuwang-tuwa sila. Pero sa tagpong iyon, sa Luke chapter 10, ang paalala ng Panginoon, huwag kayong matuwa dahil nakakapagpaalis kayo ng masamang spirito o dahil napapasakop sila sa inyo. Matuwa kayo na ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. More than the miracles, ang isang katuwa ng isang Kristiyano na siya ay totoong tiyak sa kanyang Panginoon. Talagang tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Doon pa lamang susunod ang iba pang mga magagawa natin. Ang mga taong walang katiyakan sa Panginoon, wala silang pwedeng ipagsaya. Kahit marami silang magawa, mukhang kahanga-hanga, pero pwedeng isang araw tanggihan sila ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kahit marami silang ipagmalaki. So, naalala nila sa marahil yun. Marami ng alagad ng Panginoon gumagawa, pero bakit nga hindi namin magawa? At mabilis ang sagot ng Panginoon. Verse number 20, sabi niya, because of your unbelief. Now, yung unbelief dito, we have to understand, it is not zero faith. Hindi siya yung walang-walang pananampalataya. Ibig sabihin nito, little faith. Lalo sa mga alagad, kung sumampalataya sila sa Panginoon, meron na nagsimula na eh. Ang problema, hindi lumago yung pananampalataya. At kailangan, yung totoong pananampalataya, lumalago sa Panginoon. Tandaan nyo, hindi pinag-uusapan yung kakulangan sa kanilang kaalaman. Although marami sa kanila, hindi nakapag-aral. Yeah? Unlearned men, mga fishermen, ganyan, ordinaryong tao. Hindi pinag-uusapan yung kawalan ng kakayanan or lack of skills. Hindi yun eh. Ang pinag-uusapan, maliit ang pananampalataya at yun ang sinabi ng Panginoon, yun yung kawalan ng pananampalataya ng buong buo sa Kanya. At paano pinakita ng Panginoon ang kahalagaan ng pananampalataya? By giving an illustration. Ang ginamit ng illustration is that of a mustard seed. Sa bansang Israel, ang mustard seed, marahil pinakamaliit na buto. Pero pwede siyang lumaki ng napakataas na halaman. At ikinumpare yung mustard seed sa bundok.
Hindi ba layo naman ng comparison? Isang napakaliit, pero napakalaki ang mangyayari. Basahin natin yun. Sabi ng Panginoon in verse number 20, Matthew 17:20. And Jesus said unto them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall be removed. And nothing shall be impossible unto you. Maliit nga ang mustard seed. Pero kung totoong buhay yan, lalaki yan. Lahat naman di ba nagsisimula sa maliit? Pero yung maliit na pananampalataya at buhay at totoo na binigay ng Diyos, siguradong lalaki at magbubunga ng ilang ulit. Yun. Hindi siya nananatiling maliit. At hindi siya nananatili dun sa pagdududa. Lumalaki. Lalo niyang nakikilala ang Diyos. Nung ginamit yung term, you shall remove this mountain, ito ay familiar idiom sa mga Hudyo. Kapag ginamit ang term na ito na kaya mong magalaw o mapaiba ng pwesto ang bundok, ibig sabihin lang, ito yung pinakamahihirap na mga sitwasyon, halos imposible. At yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung totoo ang pananampalataya mo kahit nagsimula sa maliit yan, pero nakatuon talaga sa totoong Diyos, kaya niyang gumawa ng mukhang imposible sa iyo. Yun ang subject. Hindi pinag-usapan kung malaki o maliit ang iyong pananampalataya. Ang pinag-usapan, kanino nakatuon. Malaki nga pananampalataya mo, pero punong-puno ka naman ng sarili mo. Ano magagawa nun? Kapos. Yung object mo kasi kulang. Pero may maliit kang pananampalataya, pero totoo. Kahit dumarating ka sa panahon pagdududa, pero dahil sa Diyos ka nagtitiwala, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan, and He makes all the difference. Kaya niya ginamit ang illustration na to sapagkat gusto niya pang turuan sila na lumago sa pananampalataya. Remember, again, yung 9 disciples na ito, out of the 12, wala sila sa Mount of Transfiguration the day before. Hindi nila nakita ang kalwalatian ng Panginoon kagaya ng 3. Kaya kailangan nilang dumaan sa pagtuturo ng Panginoon. Pero dadating ang panahon sa pagpapakilala at pagkilos ng Diyos, lalago din ang kanilang pananampalataya. In fact, ang Panginoon din ang nagsabi, dadating ang panahon, magagawa nila yung mga bagay na higit pa doon. Siya nangako nun eh. And again, this is for all Christians also. Sabi niya sa John 14:12, Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, that's the point, sa Panginoong Jesucristo. The works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Hindi yung kapangyarihan ng Panginoon ang nasa kanyang mga alagad eh. Pero wala na kasing mas makapangyarihan sa Panginoon. Alam natin yan eh. Ipinagkakaloob niya sa kanila ang kakayanan ayon sa kalooban niya na gawin yun. And they will be serving longer. Maiiwan sila eh. Habang ang Panginoon babalik sa kanyang Ama, sila ay magpapatuloy. Kaya mas marami pa silang pwedeng gawin. And I think this is also a reminder to all of us. Habang binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng kalakasan, mas marami pang gustong ipagawa ang Panginoon. Pero ang tanong, lumalago ba tayo sa pagkakilala at pananampalataya sa Kanya? At handa ba natin gawin yung gusto niya? Sa mga taong lumalago sa pananampalataya sa Panginoon, hindi pwedeng makontento tayong ito lang. Gusto natin more. More to glorify God, to serve Him. Diba? Gamitin natin yung buhay natin para sa Kanya. Now, kaya nung binanggit yung verse number 20, sabi dyan, kung ikaw may pananampalataya kasing laki lang ng mustasa,
Sabi, kahit pa galawin mo yung bundok, gagalaw yan. At sabi, nothing shall be impossible. Again, because of God. Tandaan nyo, hindi ito blanket statement. O kahit ano palang gusto ko, magagawa eh. Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Do we actually know God so well na we are in touch with the heartbeat of God? Yung gusto ng Diyos, yun din ang gusto ko. Yung ayaw niya, yun din ang ayoko. Nilalayuan ko yan. Kaya Panginoon, turuan niyo po ako ng inyong salita. Kapag ganon, and if it is based upon His Word, edi talaga ipagkakaloob ng Panginoon. Diba? Alam natin tama ang motibo natin kapag ganon. Na para mangyari to, there's one condition. Ano yung condition? Sabi sa 21. Howbeit, this kind goeth not out by prayer, but by prayer and fasting. Natandaan nyo, this is the Lord's requirement. Hindi galing sa tao. Kung tayo kasi papipiliin, ba't naman kailangan pa ng fasting? Hindi ba't pwede na yung prayer? Tatapos lang natin manalangin. Tapos na yun eh. Di ba kung matindi naman ang pananalangin mo, pananampalataya, many things can happen. Of course, God can answer prayers, the prayers of His people. Totoo yan. Pero ang Diyos ang nag-lay down ng ganitong principle para may ipakita siya sa atin. Nung sinabi ditong this kind, again, this refers to the demonic forces that have strongholds. Pag hindi tayo maingat, kahit Kristiyano na tayo, may mga puwang sa buhay natin na pwedeng pasukan ng kaaway, hindi tayo makaalis-alis. Maybe it's been a long habit. Palagi nating binabalik-balikan yung masamang gawi. Bakit? May stronghold ang kaaway. Binigyan mo siya ng puwang eh. Ito yung mga cases na hindi basta-basta lang madadaan sa simpleng panalangin. At makikita natin, may gustong ipakita ang Diyos sa mga totoong seryosong naghahanap at gustong sumunod sa Kanya. May mararanasan yung mga taong seryoso sa Panginoon at gustong gawin yung sinasabi ng Diyos exactly ayon sa Kanyang salita. Handa silang manalangin ng mataimtim at mag-ayuno. Huwag nating paghiwalayin o tanggalin, especially in this particular verse. Okay? Again, pwede namang sinabi ng Panginoon, basta manalangin kayo ng mataimtim, sasagutin ko kayo. Marami siyang pangakong ganyan na walang included na fasting. Pero ipinakita again to show our seriousness in seeking Him. Gaano ba tayo kaseryoso sa paghahanap sa Diyos? Remember, the aspect of prayer represents our communion with God. Yung pakikipag-isa at pakikipagtagpo natin sa Panginoon sa panalangin yan and through His Word. Ito namang fasting would represent yung self-denial and subduing of the flesh. Yung ating katawan, yung ating kahinaan. Handa nating itanggi yung gusto ng sarili natin. Bakit? Kasi una ang Diyos. Aminin natin, sa katagalan natin as Christians, madalas nasusunod yung gusto lang natin. Di ba? Nangunguna yung laman. And we never even think twice, Lord, nakakalugod pa ba sa inyo? That's the purpose na binibigyan ng Diyos. How far are we willing to go to follow God? Para bang sinasabi ng Panginoon, especially with the 9 disciples, habang sila nasa taas ng bundok, yung Mount of Transfiguration, pinabayaan ng 9 na alagad yung kanilang spiritual discipline para maging malapit sa Panginoon at lumago sa pananampalataya. Hindi na nila ginawa iyon. Mabilis lang yung panahon yun, pero hindi nila ginawa. Kaya wala silang sapat na pananampalataya. Hindi ba nangyari sa atin yan? And imagine, that's what happens pag tayo mismo as Christians, whether bago tayo matagal na, pinabayaan na natin yung ating mga spiritual disciplines. To come before God daily in prayer. Yung hanapin ang Diyos at ang kalooban ng Diyos sa Kanyang mga salita. Yung alam mong
nakikinig ka sa Diyos, masaya ka sa presensya ng Diyos. Gustong-gusto mo palagi yon until naging busy ka na. Sorry Lord, wala na akong time for this. Ano nang mas mahalaga? Yung ibang bagay na. Pag napabayaan natin itong mga spiritual disciplines, ganun din nararamdaman natin sa sarili natin. Hindi ganun kataas ang antas ng ating pananampalataya. Yes, hindi nawawala yung pagiging Christians natin. Pero para gamitin tayo ng Panginoon in a great way, parang hindi yata. Bakit? Kasi hindi na ganun ang pananampalataya natin sa Kanya. Hindi na marubdob, hindi na nag-aalab. Na-satisfy na tayo ng ibang maraming mga bagay. Although ang title natin, Faith That Moves Mountains, in reality, hindi naman talaga yung pananampalataya nagpapagalaw ng mga bundok. Di ba? But again, it is the God whom we trust, our Lord and Savior, Jesus Christ. At ang tanong, di ba, kapag sinabi natin, sige, gusto kong pagalawin yung bundok, ano naman ang silbi nyo? Hindi nga imposible sa Diyos. Ba't naman niya gagawin? Maluluwala at ibang Diyos? Anong purpose? Again, is it for the glory of God? Or para tayo ang makita? Chine-check ng Diyos ang ating motives. So when we speak of faith that moves mountains, it is really our faith in the Lord Jesus Christ. Siya rin nagpapatatag. Pero hindi mangyayari yan without prayer, without the Word, without fasting. Gaya ng binabanggit niya. Ganun pa ba yung ating pananampalataya sa Panginoon na malalim at malawak? Na walang anumang limitasyon sa Diyos? O sometimes, pag tayo tumitingin sa sitwasyon natin, alam ko naman kaya ng Diyos, kaya lang, and so we have our own plans para tulungan ng Diyos. Diba? Do we actually believe that everything is possible with God? Kung dumarating tayo sa ganung panahon, di ba tama lang, just like the Father, sabihin natin, Lord, I believe, but help my unbelief. Lord, pag dumarating ako sa ganung panahon, tulungan niyo po ako. Ayoko mamuhay ng gano'n na mayroong pagdududa. Ayoko mamuhay na hindi buo yung pananampalataya. Lord, tulungan niyo ko, lumago yung pananampalataya. Mas makita ko kayo in a greater way. You know, marahil, iyon ang kailangan para, lalo na sa mga matagal na nakakinig ng salita ng Diyos, alam nila kailangan nila ng kaligtasan eh. Pero maririnig mo maraming mga tao nagsasabi, ang tagal-tagal ko nang lumalapit sa Panginoon, ba't di pa niya ako nililigtas? Do you truly believe He can save you now? Di ba? Yun ang problema eh. May mga tumatawag sa Panginoon, kinalimutan ng Diyos after some time. At hindi na ganun tumatawag. Ganun ba? Naniniwala ka ba? Kung ngayon, hihingi ka sa Panginoon, kaya kanyang iligtas. At kung tayo na nanalangin for the salvation of the people around us, loved ones, mga friends, yung mga binabible sa, do we actually believe kapag ginamit ng Panginoon salita niya, pwede niyang iligtas sa mga taong yan then and there? Or do we just bring the word, wala tayong paniniwalang niligtas ng Panginoon? Pagdating sa ating mga kasalanan, meron tinatawag na besetting sins. Paulit-ulit, balik ng balik. Talaga bang naniniwala tayo na sinabi ng Panginoon, if the Son shall make you free, you shall be free indeed. Complete ang pagpapalaya ng Panginoon. At kung nagpapalaya siya, kaya ba niya tayong palayain sa anumang kasalanan na binabalik-balikan natin? Of course. But you have to really ask God. Siya lang ang pwedeng mag-break nung ganun kapangyarihan sa buhay natin. And then, yung ating paglilingkod. Do we actually believe na mas gagamitin pa tayo ng Panginoon in a greater way? O kontento na tayo sa maliit na paglilingkod? Mga kapatid, mga kaibigan, sa akin pinaalala to ng Panginoon because ito mismo ang gusto niya sa bawat isa sa atin. Yung lumago sa pananampalataya so that we will see God at work in our lives and in the people around us, in our church, in our homes, siya ang magliwanag. Sana mas lalo pa tayong encourage sa Panginoon so that mas marami pa siyang gamitin
sa bawat isa sa atin. May God's name be praised. Let us pray. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang nagpapaalala sa amin how great you are. Walang limitasyon kayo, Panginoon, at walang bagay na imposible sa inyo. Yet kami ang dumarating sa maraming panahon, we do not truly trust you as we should. And so forgive us, O Lord, sa mga ganung pagkakataon. Tulungan niyo lumago ang aming pananampalataya pang hindi na kami makontento, Panginoon, na maliit ito, kundi patuloy na kayo ang nakikita sa amin at kayo ang nais naming malugod sa lahat ng aming sinasabi, lahat ng aming ginagawa, at ang anumang bahagi pa ng aming buhay na hindi namin na isusuko sa inyo, Panginoon, ay ipasakop namin, O Lord. At kayo ang kumilos sa inyong iglesia. Salamat po sa inyong mga anak. Patuloy, Panginoon, kayo ang maluwalhati at magliwanag nawa kayo sa aming buhay upang kami rin ay makita sa madilim na mundong ito. Palahan niyo ang inyong mga salita at gabayan niyo po kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.